Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Banting. O kahit Teng na lang. Walang-wala lang sa aming pamilya yung mga aswang ng mga panahon na ito. Para bang naging karaniwan na lamang sa amin ito. Sa kabilang puok, sa kabilang barangay at sa kabilang lungsod. Kung minsan ay sa amin banda ay may nagpaparamdam. Kahit sinong tao ang tatanungin sa lugar namin, sasabihin na talamak talagang aswang, lalo na sa kapanahunang namamayagpag ang mga ito. Dekada 90. Nasa 15 taong gulang ako noon. Walang iba kundi sa lugar ng Hamtik, sa Antique. Sa may bukiran banda ito. Wag na kayong magtaka kung maraming kwentong aswang dito. Malapit lamang sa ilog ang bahay namin. Pero ang likod ay napakaliblib na. Paakyat yon. Gubat at doon kami minsan nag-uuling ng tatay ko. Yun lang ay kapag mahina ang ani lalo na tuwing tag-init. Pagpapalay kasi ang ikinabubuhay namin at may maisan din kami. Isang gabi, panay reklamo si nanay kung bakit ang ingay ng mga aso. Aso ito ng kapitbahay namin. Sinisigawan ito ng nanay at sinasabing sitahin ng mga alaga dahil may mga natutulog na. Pero walang tumutugon. Nagtaka ako. Napasilip ako sa bintana. Bakit walang tumutugon gayong malapit lang naman yon? Mga 100 metro mahigit ang layo. Sabi pa ng tatay ko na huwag magsisisigaw dahil pinapalala lamang umano ni nanay ang ingay sa gabing yon. Dalawa kaming magkapatid. Babae ang isa. Panganay, nasa mahigit 20 ang edad. Buntis ito at ang mapapangasawa ay nagtatrabaho sa Iloilo. Pasado 11:00 na noon ng gabi at walang tigil ang pagkahol ng mga aso. Tinawag ako ng tatay sa may sala. Doon lang kasi ako natutulog. Ang ginagamit kong silid ay si ate ang umuuko pa. Yun ay magiging silid nila na magiging asawa niya, pansamantala, habang wala pa silang naitatayong bahay. Nasa kusina si tatay. Nagtatangkil ito ng itak. Tinitigan lamang ako nito tapos tumango. Seryoso ang mukha niya. Pagkalapit ko ay nagmungkahi itong dalhin ko daw yung flashlight. Matapos lang itong makapagsalita ay lumabas na ito ng bahay. Sumunod naman ako. Bitbit ko ng ilaw. Wari ko ay patungo ang tatay doon sa kabilang bahay. Kinabahan ako gawa ng nabanas na siguro itong si tatay sa ingay nun. May bitbit pa naman itong itak. Iba magalit ang tatay Meryo. Kapag tahimik na ito ay ganun ang postura niya. Ibig sabihin yan, mainit ng ulo niya. Sumunod ako at hindi ako nagkamali. Kasi nga, habang papalapit sa kapitbahay, nagyayaw-yaw na ito. Pagkabungad sa bakuran ay tinaga ng itak ang kawayan. Tapos sinabing hindi ba o no patatahimikin ng mga aso. Kamakailan ay nakapangagat pa umano. Tapos ngayon perwisyo sa gabi. Pero walang tumugon. Hinila ko yung tatay. Sabi ko walang tao. Pero ayaw nitong magpaawat. Imposibleng walang mga tao umano. Dahil alam niya namang hindi umaalis ang pamilya doon. Pumasok ng bakuran ng tatay. Hanggang sa may sumitsit dito. Nasa bintana, si Mang Digor. Kasunod ng pagsitsit ay sinabi na pumasok daw kami sa loob ng bahay. Nagkatinginan kami ng tatay nun. Nakita ko sa mukha niyang pagtataka na para bang natameme ito. Lumapit si tatay sa bintana at nagtanong kung ano ba ang nangyayari. Patay pa ang ilaw at para bang takot na takot si Mang Digor. Ayon naman kay Mang Digor ay basta pumasok daw sa loob at doon na siya magpapaliwanag.
Binuksan ito ang pintuan. Pumasok kami ng tatay ko. Naroroon sa may sala ang mag-anak. 7 miyembro sila. May maliit na bata pa doon. Pasensya na sa iyo, Meryo ah. May dumaan ditong hindi kilalang mga tao eh. Tapos nagkahulan ng mga aso. Sinilip ko sa bintana, nako. Nakita kong umakyat dyan sa puno. 3. Tingnan mo sa itaas ng puno. Ayan, mga aswang yan. Bumaba yung isa kanina tapos kaskas ng kaskas sa lupa at nakaharap sa bahay nyo. Nanlaki ang mga mata ko. Aminado din akong ganun din si tatay nun. Walang ano-ano ay binuksan ni tatay ang pinto at kumaripas ng takbo pa uwi. Naiwan ako. Hindi man lang nag-abiso. Lalabas sana ako kaso may kumalabog naman doon sa daanan. Hinila ako ni Mang Digor. Huwag na daw akong susunod. Bumaba na umano ang isang aswang. Malamang ay poprotektahan daw ng tatay ko ang kapatid ko noon kasi nga buntis yun. At naniniwala si Mang Digor na yun yung pakay talaga. Pero hindi sila nakialam kasi nga baka sila pa ang pagdiskitahan. Tanaw na tanaw ko ang bahay namin na nakasara ang mga bintana at pintuan. Bungalow yung bahay namin. Sakto lang sa laki pero nakaangat ng konti sa lupa. Dahil yun sa abono. Iwas tubig baha kapag umulan. Hanggang sa may nakita akong gumagapang doon sa uma. Sa pagitan nito ng bahay namin at bahay nila Mang Digor. Itong bahay nila Mang Digor, bungalow pero gawa sa semento ang pader. Diyos ko, Merce, tama ako ng hinala. Ang buntis ang punteriya. Sana naman walang mangyari sa kapatid mo, Banting. Yung asawa ni Mang Digor ay pangalanan nating Aling Mercy. Gustuin ko mang umuwi noon pero paano? Nag-aalala din kasi ako noon. May gumagapang eh. Hanggang sa maya-maya pa, may mabilis na tumakbo patungo doon sa malaking puno ng kamanse sa gilid ng bahay namin. Kitang-kita ko yun gawa ng bukas ang ilaw sa may labas. Pumanik ito sa kahoy at naroroon na sa itaas ang 2 aswang. Hindi ako nakapagpigil. Nagpumiglas ako tapos mabilis na binuksan ang pinto at kumaripas ng takbo. Sumunod si Mang Digor. Sumisigaw ito hanggang sa may humarang sa may daan. Yun yung kaninang gumagapang. Nagulat ako nun. Napasigaw. Kumabig ako patungo sa may uma. Nagtatatalon. Nabutan ako ni Mang Digor pero hindi na ako dinala sa bahay niya. Bagkos ay mabilis na akong ginuyod na parang paslit patungo sa bahay namin. Sumisigaw ito na buksan ng pintuan dahil papasok kami. Sa biranda kami dumaan. Nakasunod ang aswang. Alam nyo, yung batang tarantang-taranta na nagtatatalon habang kinukuskus yung buhok. Ganun na ganun yung reaksyon ko. Nakakapangilabot ang nilalang na gumagapang palapit sa biranda. Sumasayad ang dibdib nito sa lupa. Tapos yung buhok, nakatabon sa mukha niya. Ang itim eh, at ang daming balahibo sa may likod. Aakalain mong baboy na kulay itim na gumagapang. Pagkabukas ng pinto ay nagkatulakan talaga kami nun. Si tatay ay natumba gawa ng dinumog ko talaga ng walang ano-ano at sinabi kong may sumusunod na aswang. Sumilip naman kagad sa bintana si tatay. Binuksan niya. Pagkabukas ay nakasilip din ang nilalang. At sabay-sabay kaming napaatras noon at napasalampak sa dingding ng silid ni ate. Napasigaw si ate. Si nanay ang umaawat dito gawa ng baka makunan pa. Itong aswang ay sumisilip na parabang ahas. Gumigewang ang ulo at sumisingot. Nakasampa ang isang paa sa bintana at kitang-kita ko ang mga kuko nitong bukod sa ang dumi. Napakatulis pa. Pinagmumura ng tatay. Inaambahan ng pagtaga ng itak. Pero pinagtatawanan lamang ang tatay nun. Humahagikik ito ng tawa at hindi nagsasalita. Hanggang sa dinuro si ate ng nilalang at kitang-kita ko ang dila nito na dumiwal. Tumulo ang laway at nanlisik ang mga mata at naglaho na lamang ito na parang bula. Kasunod noon ang pag-aalulong ng mga aso. Nakakakilabot na pag-alulong.
Sabi ko nasa itaas ng kamansi ang dalawa. Sumilip kami doon ni tatay kasama si Mang Digor. Naroroon ang tatlo. Magkakasunod at nakatingala ito sa maliit na buwan habang nakatuwad. Ang sabi ni tatay ay ilikas daw si Ate Ava. Bukas na bukas din ay ilikas kaganito at dalhin sa Iloilo kung saan nagtatrabaho ang mapapangasawa. Kasabay naman noon ay dudulog din si tatay sa albularyo. Manghihingi ng tulong. Ngayon pa lamang siya nakasaksi ng aswang na masyado umanong marahas. Padaan-daan lang naman ito pero iba pala ang ugali kapag may napagdiskitahan. Ayon naman kay Mang Digor, 2 buntis na ang kamuntikang mamatay sa kabilang baryo. Tapos balitang may nawawalang 2 bata doon sa Sibalom. Aswang umano ang dumukot ayon sa kanyang narinig. Inabot ng umaga sa amin si Mang Digor. Hindi ito nakauwi. Hindi naman ito masyadong nag-aalala kasi may 2 anak itong malaki na, mga lalaki, at ang isa doon ay yung may anak na 2 bata pero walang asawa. Habang inihahanda ni Nanay Josefa yung mga kagamitan ni Ate Ava, umalis si tatay. Dumating ito nang papaalis na sana si ate. Kasama yung albularyo. Ubod ng tanda na wari ba may sakit sa baga. Maliit na tao ito. Patpatin. Tawagin na lamang natin ito sa pangalang Mang Samuel. Pinigilan ng pag-alis ni ate. Huwag daw gagawin yun gawa ng para na umanong ipinain si ate kapag pinalikas at pinapunta sa Iloilo. Kahit anong gawin ni ate, masusundan daw ito ng aswang. May tanda daw si ate ng aswang. Amoy na amoy niya ang tanda sa katawan nito. Itong tanda, yan na yung tinatawag ng iba na marka at bakas. Walang ibang gagawin umano kung hindi garapin ng aswang na yon. Kung sino ang nakakaalam sa pangyayari, yun lang ang makakaalam ng lahat. Dahil kapag ipinabalita sa iba at kumalat na may aswang dito sa lugar, baka lumala ang problema. Total ay si ate lang naman ng punteriya. Kami lang dapat umano ang nakakaalam nito. Wala ding maitutulong ang kung sino sa mga kapitbahay, maliban na lang kapag katulad niya na may kaalaman sa kung paano puksain yon. Hindi lamang umano 3 ang aswang. Marami. Isang buong angkan ito na naglipana buhat ng may tumugis at pinasok ang kuta doon sa bukid ng Tibyaw. Itong sila Mang Digor at ang pamilya ay parabang pamilya na rin namin noon. Nagtutulungan. May mga ipinapagawa si Mang Samuel. Ang paligid ng bahay, budbura naman ng asin. Maglagay ng mga may tinik na tanim, kagaya na lamang ng kalamansi, aroma at pwede ding panyawan. Makabuhay po yung panyawan, Sir Seth. Manghang umano sa pandama ng aswang at mabaho ito sa kanilang pangamoy. Pansamantala lamang daw ito kasi nga ang mga aswang ay nag-iisip din ng mga gagawin. Ang pagpapahiwatig ng pagiging agresibo. Oras na para biktimahin ng kung sino. 5 buwan ang tiyan ni ate. Kahit pa makapanganak na ito ay gagambalain pa rin. Katulad na lamang umano ng nangyari sa kabilang baryo. Hanggang sa ngayon, ginagambala pa rin ng aswang kahit pa naisilang ng bata. Wari pa ng albularyo. Ibang aswang yung nakatoka doon at iba naman dito sa lugar. Ang problema ay 3 kaagad ang bumungad. Sa madaling salita, kung nagmintis yung nasa ibang lugar, ang mga aswang umano na gumagambalang ito. Sigurista. Yung puno ng kamansi, walang hiya, pabor na pabor. Naroroon pa talaga sa pinakataas ng bantugan. Hirap tugisin. Gawa natin ang ibang paraan. Kapag umakyat ang mga hayop na yun, saka na natin ilalagay ang pangontra. Abo, magkalat ng abo tapos pauusukan natin ang mga yon. Hindi bababa kapag may abo tapos lalagyan ko na lang ng asupre. May asupre naman ako. Sabi namang gagamot. Walang kumikibo sa amin. Tango lang ng tango. Wala din kasi kaming alam sa mga gagawin. Malimad na lamang dito sa albularyo. Pero kung titingnan siya ay parang hindi mapagkakatiwalaan. Yung postura parang isang ubo na lang ipatay na. Payat na payat. Maliksi pero manipis parang hindi albularyo
Parang takas sa ospital na mayroong TB. Ganon. Kumikibot-kibot ang bibig nito. Kanina pang umaga. Hanggang sa naghapon na lamang, tapos pupuslit sa bawat kanto ng bahay. Luluhod at kikibot na naman ang bibig nun. May kung anong ginagawa ito sa bawat kanto ng bahay namin. Nagdadakot ito ng lupa. Pinipiga niya sa kamay tapos dinuduraan. At ipapahid naman sa dingding. Siguro'y ganun ang pangontra niya bukod sa pinapagawa sa amin. Napapailing ako gawa ng para kasing baliw. Nang magtatakip silim na, nagpaikot-ikot yun sa bahay. Bit-bit ang bunot na may siga na umuusok. Nangangamoy kamangyan ng mga panahon na ito. At yung parang lasan sa mga sapat-sapat sa mangga. Ganun ang samyo ng usok at nakakasulasok talaga ito. Ang nasa loob ng bahay na sila ate at nanay ay nagsilabasan. Tingin ko patay yung lamok doon Manghang sa mata. Hanggang sa inilapag niya ang bunot doon sa likod ng bahay. Yun nga palang puno ng kamansi. Nasa gilid lamang ng biranda namin. Malaki ito. Mga 2 tao atang magyayakapan. Ganoon ang kapal ng katawan ng punong yon. Matayog at malawak ang sinasakop ng silong nito. Nakatagilid bahagya at pumapabor patungo sa bubungan. Kapag namumunga nga yun tapos kinakain ng paniki ang bunga at nalalaglag, para kaming binabato sa bahay. Mananatili si Mang Sawel sa amin sa gabing yon. Bukas ng gabi at sa susunod na gabi. 3 gabi niyang mamatyagan umano ang mga nilalang. Unang gabi ngayong gabi na. Habang dumidilim nun ay kinakabahan ako. Ganun din ang napapansin ko sa pamilya ko. Umuwi si Mang Digor, pero katulad ng amin ay may mga pangontra din doon sa bahay nila. Kalansing lamang ng kutsara at pinggan ang maririnig habang kumakain ng hapunan. Walang kumikibo. Ramdam mo ang tensyon. Si Mang Samuel bagamat masasabi kong tila may kakayahan ito pero alam mong kabado din. Hindi mapakali. Panay ang silip sa may bintana. Ako ay nasa may sala lang. Katabi ko noon si ate. Sa hindi malamang dahilan ay dumating ang mapapangasawa nito. Nagulat yon na makita kaming parabang takot. Mabilis namang lumapit si ate tapos sinabing inaaswang siya. Hindi nagsalita itong si Kuya Romel. Ewan ko ba at parabang banas ito. Yun lang yung nababasa ko sa kinikilos niya. Tumango ito at hindi man lang nagmano sa mga magulang namin. Dumiretso ito sa may silid at hindi na ito lumabas pa. Sumunod naman yung ate nun. Pinuna ito ni nanay. Tinawag at sinabing bakit parang galit. Ang sabi naman noon ay wala umano. Pagod lang siya. Saka pa ito nagmano sa mga magulang namin. Kumain ka muna. Yang si Aba, kagabi pa yan hindi napapanatag. Alam mo bang may 3 aswang dito kagabi? Siya yung punteriya, yung bata. Kung gusto mong kumain, magtungo ka lang sa kusina. Wika ng Nanay Josefa. Si tatay ay parang gusto nang sumabat. Tingin ko'y nagpipigil lang. Ibang-iba kasi ang aura nitong si Kuya Ramel. Hindi naman siya ganun Palangiti at galante yon. Magpaganon pa man ay hindi na lamang namin pinagtuunan ng pansin ito. Hanggang sa ilang mga sandali nun, bigla nang lumabas ito ng silid at diretso talaga sa may beranda. Sumuka ito ng sumuka. Pinunta ng ate kaso hinarangan naman ni Mang Samuel at sinabing wag lalabas. Isinara ang pinto ni Mang Samuel. Takang-taka kaming lahat. Wika pa ng tatay. Naiwan daw si Romel sa may labas at baka mapano. Pagkasilip namin sa bintana ay wala na si Romel doon. Yun ba yung manugang? Yun! Huwag ninyong papapasukin dito Walang hiya. Kaya pala 3 aswang Biglang wika ni Mang Samuel. Nagkatitigan kaming lahat noon. Nagtaka si ate. Mabilis na nagtanong kung anong problema. Pasensya na pero kailangan may gawin tayo. Yung lalaking yun hindi kinaya yung pangontra. Subuka. Nakita ko pa yung mga mata na lumalim at umitim.
Kauri noon ang umaaswang sa'yo. Malayo pa lang nagdududa na ako na bumisita yung aswang pero yun pa lang dumating. Ramdam kong aswang siya. Maniwala kayo sa akin. Napaupo si ate sa may sala. Nakatulala si tatay. Maging si nanay ay tulalang-tulala nun. Para bang hindi makamaniwala sa mga namutawi sa bibig ni Mang Samuel. Muli namang nagsalita si Mang Samuel. Ayon dito ay kung babalik daw si Kuya Romel, ibig sabihin ay may malasakit sa pamilya namin. Pero kapag hindi, mas pinapaboran nito ang sariling angkan. Galit na galit si tatay. Nagwawala yun pero inawat ni Nanay Josefa. Nagtungo ako sa may likod at sinilip ko at baka naroroon lamang si Kuya. Ayaw kong maniwala sa sinasabi ni Mang Samuel pero malinaw na naasiwa talaga to sa bahay namin eh. Ay nako, kaya pala nahirapan ako kanina. Hindi lang sa labas ang tanda ng aswang. Hindi lang sa babae na buntis kundi pati sa inyo din. Maging sa pamilya meron. Hindi lang isang beses tumambay yung aswang kung hindi dito pa talaga tumira. Pabor na pabor. Napakalayo pa ng mga kapitbahay. Malakas ang kutob ko na hindi na babalik yung si Romel. Sigurado ka ba dyan, Mang Samuel? Ito kasing anak ko doon sa Iloilo nagtrabaho tapos umuwi ng buntis na eh. Kasama yung Romel. Tumira yun ng mga 1 buwan dito tapos bumalik sa Iloilo. Aba, ano to? Hindi mo ba kinilala ng gusto yung lalaki? Tanong ng tatay kay ate. Imbis na sumagot ang ate, umiyak yon. Si nanay ang nagpakalma sa kanya. Hindi ko mawari ang nangyari. Gulong-gulo ang isip ko. Sino bang mag-aakala, di ba? Oo, at may mga aswang talaga sa amin dati pa. Pero isang beses pa lang akong nakarinig ng inaswang at pwersado pa yon. Ang masaklap, 3 aswang kagad. Naisip ko na baka kumpiyansang-kumpiyansa ito kasi nga kauri nila ang nakabuntis sa ate ko. May panig sa akin na galit pero naawa din ako sa ate ko noon. Nawala ang tiwala ko dito kay Romel. Na sa pagkakakilala ko sa kanya ay mabait, masipag, at lahat na lang ata nasa kanya niya. Pero sa mga oras na yun tumaliwas ito eh. Para bang pagpapakitang tao lamang ang lahat. Hanggang sa ilang mga sandali kung hindi ako nagkakamali. Dito na sinabi ni Mang Samuel na dumating na mga aswang. Kanya-kanya kami ng pwesto sa mga bintana. Konting siwang lang. Nakasilip kaming lahat. Ang bahay nila Mang Digor ay sarado ang bintana. Nagsimula na ulit magkahula ng mga aso na katulad na nangyari kagabi. Sinisipat ko ang itaas ng puno ng kamansi. Ganun na lang ang pagkagulat ko. Naroroon ang isa. Sinabi ko ito sa albularyo. Inangat lamang noon ang kamay at nagwika ng mahina. Ayon dito'y antay ng daw. Dapat 3 ang naroroon. Nagpaalam ang matanda na pupunta ito sa malayo. Mukhang naiilang daw sa kanya mga aswang. Hindi naiilang sa mga pangontra pero sa kanya mismo. Ang 2 pa kasing aswang ay nasa distansya. Ayaw lumapit. Dapat sa mga oras na ito ay malapit na ito sa bahay. Hindi man makadikit kasi nga may pangontra pero dapat lalapit yon. Lumabas ng bahay si Mang Samuel. Nagtungo naman ako sa silid nila nanay kasi nga doon sisipatin ng matanda kung saan patungo. Sa gawing yan kasi siya naglalakad. Pakabig sa likod at nakatapat ito sa silid ng magulang namin. Nakikita ko siya. Nagpapalinga-linga tapos hawak nito ang tungkod niya. Gawa lang yun sa uway, pero may tangkil na itak. Matapang, hindi natatakot. Ewan ko lang kasi nga, nakatalikod yun eh. Malay natin at nakasimangot pala yung mukha at balisa. Nang makalayo na ay bumalik ako sa may beranda banda. Dito ay 2 na ang nasa may bandang itaas. Tinitingnan ko yung ibaba. Hanggang sa nagmura si tatay. Sinabing naroroon daw si Romel. Umakyat daw ito sa may itaas nun.
Nataranta si nanay at sumisigaw at bakit daw kasali si Romel doon. Sinisigawan niya ang lalaki ni ate. Hindi nakaatim si tatay. Lumabas ito ng silid at talagang inilawan ng flashlight sa ibabaw. Kitang-kita ko si Kuya Romel. Nasa ibabang banda. Yung damit niya nakilala ko. Sila ang ikatlo sa mga ito. Nasaan yung tao yun at sinisigawan ni tatay na lapastangan? Bumaba daw ito dahil papatay niya. Dinungisan lamang ang pagkababae ni ate umano, tapos inaswang pa ang sariling anak na nasa sinapupunan ng kapatid ko. Hindi ito nagsasalita. Nakatingala lang yon at hindi kumikibo. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lamang pumangit na mukha nun. Napakabilis. Para lang dinapuan ng sangkaterbang bubuyog at naging aswang na. Umitim bigla eh. Tapos lumundag sa bubungan at kumalabog talaga na malakas. Dinig na dinig ko ang pagkilos nito sa kung saan patungo. Sa may gilid lang. Maya-maya'y nakita ko ang ulong dumungaw. Tinamaan ito ng ilaw mula sa bintana kung saan nakasilip si ate. Binuksan kasi ng malaki ang bintanang yun na pumapabor sa beranda. Nagsalita itong si Romel. Sinabing hindi daw siya ang ama ng bata. Nadisgrasya daw si ate Ava ng isang katrabaho lang. At dahil sa buntis na daw ito kaya niya naisipang makipagkaibigan. Hanggang siya umano ang sumalo sa nakapabuntis dito. At pagkatapos nitong magsalita ay tawa ito ng tawa. Basta tao daw ay madali lang malinlang. Magpatulong man umano sa albularyo pero wala ding magagawa. Pipitsugin umano ang albularyo. Nagawa niyang makapasok sa bahay. Ibig sabihin ay hindi ganon kalakas ang pangontra. At pwede pa umano silang makagawa ng hakbang nun. Hinampas ni tatay ng itak pero hindi naabutan gawa ng nakailag yon. Basta mula sa biranda si tatay, tumalon siya sabay hampas. Pero maliksi ang nilalang. Sa mga sandaling ito ay mabilis namang pumasok si tatay. Galit na galit at kamuntikan pang mampas ng itak si ate nun. Sinungaling daw ito. Ipinakilala sa kanilang lalaking hindi naman ama ng bata. Ano bang naging pagkukulang namin, Ava, ha? Napalaki ka naman ng tama, ah. Napag-aral ka sa kolehiyo pero tumigil ka. Ikaw lang yung nagpasya dahil gusto mong magtrabaho na lang. Pakiramdam ko may kinawiwilihan kang lalaki. Yun yung nakabuntis sa'yo, no? Yun ang dahilan kung bakit naudlot ka sa pag-aaral dahil gusto mo siyang samahan, no? Tama? Di ba? Huwag ka magsisinungaling. Tumango ang ate. Gulat na gulat ako nun. Nagloko pala si ate. Tapos napabuntisan pa. Iniwan ng nakapagbuntis at sinamantala naman ng aswang ang pagkakataon. Hindi kumikibo si ate. Ako noon ay tinulungan ko ang nanay sa pag-awat dito. Dahil pulang-pula na ang mukha at parang mananakit na talaga si tatay noon. Maya-maya ay sumigaw si Mang Samuel sa labas. Tulungan daw siya. Lumabas kami noon ni tatay. Sa likod dumaan. Naroroon ang matanda sa may puno ng kamansi. Nagsenyas ito sa may pwesto kung saan naroon yung basurahan. Mabilis na kaintindi si tatay. Sinabi nito sa akin na abo daw. Tumango lang ako. Naghakot kami ng mga abo. Isinaboy sa paanan ng punong yon at habang nangyayari ito ay naririnig ko ang pagsasalita ni Mang Samuel. Kinakausap ang sarili. Pagkatapos nun ay tinapik nito ang puno. Umikot ito ng makailang beses. At maya-maya lang, nagmungkahi ito na magsiga daw kami sa ibaba. Nagsiga kami nun. Papausukan ng aswang. Medyo nag-aalinlangan ako dahil pwede namang lumundag ang mga ito. Si Romel nga, di ba, lumundag sa bubungan? Naitanong ko talaga sa matanda kung totoo bang hindi makakaalis sa mga yon. Ayon naman kay Mang Samuel, wala daw kaming alam sa ginagawa ng mga albularyo. Pero para maliwanagan ay nagsagawa na raw siya ng tinatawag na gapos. Ang mga aswang ay hindi makakaalis sa kung saan sila nakatungtong. Hindi magagamit ang abilidad. Mananatili sila sa itaas at malalason sa usok ng siga. Kapag medyo matibay umano ang katawan ay maiinda. Pero aabutin ng umaga at talaga masisikatan ng araw ang mga yon. Na kung saan naman,
Mahinang-mahina ng katawan at kahit sungkitin umano namin, malalaglag. Hindi na lang ako nagreklamo pa. Pinaniwalaan ko ito kahit pa man hindi talaga ako kumbinsido. Parang hindi na makamundo eh. Parang may pagkamahiwaga na ito. Ilang oras. Pasado na 12:00. Dumating si Mang Digor. Ayon dito ay kumalmanaw-manaw mga aso. Wari niya'y wala ng mga aswang. Pero ang sabi ni Mang Samuel ay nasa itaas ng puno at paniguradong nasaan yung tao na mga yon. Hoy! Hindi pa kayo napuksa dun sa tibyaw. Pwes dito mapupuksa na kayo mga hayop kayo. Ginagawa niyo dyan. Nagmumukha na kayong mga engot to. Hindi niyo ba alam na mamamatay kayo kapag bumaba kayo o malalaglag? Tiisin niyo yung usok. Hihina din kayo mamaya. Saad ni Mang Digor sa mga aswang. Sina ate nakasilip lang. Nakikita nila ng mas malinaw sa bintana ang mga aswang. Kami kasi ay nasa gilid ng puno. Dinadagdagan ng panggatong ang siga kapag natutupok na. Ayon kay nanay, ang isa daw sa mga aswang ay nakalambitin. Para bang malalaglag na yon. Matapos lang magsalita ni Nanay Josefa ay nalaglag ito. Doon mismo sa gilid lang namin bumagsak. Matandang lalaki ito na may mahabang buhok na para bang ito yung sumilip sa bintana kagabi at nagbanta sa amin. Umungol ito. Sumalampak ang katawan sa lupa. Parang nabalian pa kasi bumaluktot yung paa eh. Nauna yung paa niya sa pagbagsak noon. Dali-daling tinaga ito ng tatay ng itak. Walang nag-utos sa kanya pero gigil na gigil ito at talagang tinadtad ng itak yon. Nagmamakaawa pa ang nilalang. Huwag daw siyang papatayin dahil may pamilya daw siya. Sabi naman ni tatay, kami ba daw ay hindi rin isang pamilya na katulad niya? Kung sakaling wala kaming gagawin, kami pa ang malalagay sa kapahabakan. Malaki ang sugat nito sa bandang panga. Matalas ba naman yung itak ng tatay? Malaki din. Pangsibak ng kahoy yun. Tapos sa may balakang umusli na yung buto niya. Nagkawasak-wasak ang laman. Buhay pa rin yung aswang. Hanggang sa may ginawa dito si Manong Samuel. Sinabihan niya si tatay na itigil na ang ginagawa. May kinapa lamang si Mang Samuel sa may leeg banda. Para bang hiniwa niya ng daliri ang leeg at doon tumirik ang mga mata ng aswang. Nanginig ang katawan bago pa bawian ang buhay. Matapos nitong mamatay, nagsigawan naman ang dalawa pang aswang sa itaas. Narinig ko ang katagang tatay. At kung hindi ako nagkakamali, tatay ni Kuya Romel itong aswang. Tapos yung isang kasama niya ay kapatid niya yon. Itigil na daw yung ginagawa namin. Hindi na daw sila manggagambala pa. Susuko na umano sila. Sabat naman ng albularyo ay posibleng hindi na manggambala pa pero paano sa ibang tao? Maghahasik pa rin ang mga ito ng dagim. Dudugutin ng isang tao tapos dadalhin sa isang lugar at doon nakakatay na parang hayop. Manigas kayo dyan! Basta sa oras na may bumagsak na naman, patay pa rin ang sasapitin. Kahit ikaw pa, Romel, patay kang bata ka. Nananamantala ka pa ng tao may problema sa buhay. Dinadagdagan mo lang ang kanilang suliranin. Tatrabaho sa Iloilo. Hindi kayo nasa bukiran ka lang ng Patongon, ha? Doon kadalasan nagpupunta yung mga aswang nung dumugi ng sangkatutak na albularyo yung bukid ng Tibyaw. Wala ba kayong ibang paraang naisip para mabuhay? Pwedeng talikuran na lang yung pagiging aswang ay namuhay na normal. Marami namang kayang gawin kayo, ha? Sinusumpong kayo pero mayroong mabubuti. Marami pang sinabi ang matanda. Pinagsabihan niya mga aswang na nasa itaas ng puno. Paulit-ulit nagmamakaawa ang mga ito na gusto pa nila mabuhay. Bigyan lamang ng pagkakataon at magbabagong buhay na. Ang sagot lamang ni Mang Samuel sa kanila, kung magbabagong buhay, sa kabilang buhay na lang daw gawin. Hanggang sa napapansin ko ang pagalingas-ngas sa itaas. Pababa ng dalawa. Kitang-kita ko ng bumungad na ang mga paa nito. Tatagain sana ni tatay pero pinigilan ni Mang Samuel.
Nakaangat ang kamay ng matanda at mahinang sinabi na hayaan daw munang makababa kung ano ang gagawin. Pagkababa nito ay lumuhod sa harapan namin. Umiiyak. Umuusok pa ang tuhod dahil sa pangontra na nakalagay. Hindi basta-bastang abo lang yun na nakalagay dahil may kasama yung lana ni Mang Samuel. Ayon dito kay Romel, kung pwedeng siya na lamang umano ang patayin, huwag nang idamay ang kapatid niya. Wala naman kasi silang magagawa dahil dinidiktahan daw sila ng tatay nila. Yun din ang nag-utos na subaybayang maigi ang buntis nun. Tumayo kayong dalawa. Ibigay niyo sa akin ang tangan niyo. Yan ang nagpapabaliw sa isip niyo. Ibigay niyo nang mapakawalan ko na kayo. May kung anong kinuha ang mga ito sa kanilang tagiliran. Para manghabak, inabot kay Mang Samuel. Nagudyat lamang ng kaway si Mang Samuel na pinapaalis na mga yon. Nagpasalamat ang kapatid ni Romel. Samantalang si Romel naman noon ay lumapit kay ate at humingi ng kapatawaran. At nangako itong hindi naman gagambala pa. Hindi naman daw talaga siya masama. Sadyang hindi lang daw umano niya matanggihan ng kanyang ama. Dahil kung masama pa umano, dati pa ay pinatay na si ate. Napaibig daw siya dito sa katagalan. Umalis na si Romel. Humingi din ito ng kapatawaran kay tatay at maging sa akin nun. Hindi ako sigurado pero hindi ako naniniwala kay Romel na hindi siya masama. At hindi ako naniniwala na dahil ito sa tatay nila. Kung di yun talaga ang nasa loob ng kanilang plano. Magpaganon pa man. Naging panatag ako. Pero si ate, kung sermon lang ang usapan, ako sako-sakong sermon ang inabot nito. Sa likod ng lahat ay naging ayos din kasi nga hindi sa aswang galing ang pinagbubuntis niya. Galing nga lang sa taong walang paninindigan. Naisilang ang bata, nagbago yung mga magulang namin. Hindi na yung laging galit kay ate. Na makita ang apo, aba, walang ibang pinagkakabalan kung hindi mag-agawan sa pagbabantay sa kanilang apo nun. Maputi ang bata na parang anak ng banyaga. Maganda ang mga mata. Ako ay araw-araw kong naalala yung mga aswang na yon. Hindi nawawaglit sa isipan ko. Lalo na kapag napapatingin ako doon sa puno ng kamansi.